Sa tuwing binabanggit ang Venezuela sa balita, madalas nakasunod nito ang mga salitang krisis, gutom, protesta at kaguluhan sa politika. Isang bansa na dating kilala sa yaman ng langis, pero ngayon ay hirap na ang mga mamamayan sa araw-araw na pamumuhay. Sa gitna ng lahat ng ito, iisang pangalan ang palaging lumilitaw. Siya ang kasalukuyang Pangulo ng Venezuela at isa sa pinaka-pinag-uusapang leader sa buong mundo. Para sa ilan, siya ang simbolo ng paglaban at paninindigan. Para sa iba naman, siya ang ugat ng problema ng bansa. Kaya bago tayo humusga, mahalagang alamin muna natin ang kanyang pinagmulan at kung paano siya napunta sa posisyong hawak niya ngayon. Sino nga ba si Venezuelan President Nicolas Maduro at paano nagsimula ang kanyang kwento? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Nicolas Maduro ay ipinanganak noong 1962 sa lungsod ng Caracas, ang kabisera ng Venezuela. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at hindi siya galing sa mayaman o kilalang angkan. Bago siya pumasok sa mundo ng politika, isa siyang bus driver. Habang nagtatrabaho, doon niya naranasan ang hirap ng karaniwang manggagawa. Dahil dito, naging aktibo siya sa mga union at grupo ng mga manggagawa. Unti-unti, nahubog ang kanyang interes sa politika at sa ideya ng pakikipaglaban para sa karapatan ng mahihirap. Malaki ang naging papel ni Hugo Chavez sa buhay ni Maduro. Si Chavez ang dating Pangulo ng Venezuela na kilala sa kanyang matapang na pananalita at matinding pagtutol sa impluwensya ng Estados Unidos. Naging malapit si Maduro kay Chavez at itinuring siyang isa sa mga pinagkakatiwalaang tao sa gobyerno. Dahil dito, itinalaga siya bilang Foreign Minister at kalaunan ay naging Vice President. Sa mata ng marami, malinaw na si Maduro ang napiling magpatuloy ng direksyon ni Chavez. Noong namatay si Hugo Chavez noong 2013, naiwan ang bansa sa gitna ng kalungkutan at kawalan ng kasiguruhan. Sa panahong iyon, tumakbo si Nicolas Maduro bilang Pangulo. Nanalo siya sa eleksyon, pero dikit ang laban at agad itong kinwestiyon ng oposisyon. Mula sa simula pa lamang ng kanyang pamumuno, ramdam na ang tensyon at paghahati ng opinyon ng mga tao. Habang tumatagal, lalo pang lumala ang kalagayan ng Venezuela. Bumagsak ang ekonomiya nila at mabilis na nawala ang halaga ng kanilang pera. Tumaas ang presyo ng mga bilihin habang kumonti ang supply ng pagkain at gamot. Maraming pamilya ang nahirapan at milyon-milyon ang napilitang umalis ng bansa para maghanap ng mas maayos na buhay. Para sa mga taga-suporta ni Maduro, hindi raw ito kasalanan ng gobyerno lamang. Ayon sa kanila, malaking dahilan ang parusa at pressure mula sa ibang bansa na gustong pabagsakin ang pamumuno ni Maduro. Sa kabilang banda, marami ring kritiko ang naniniwalang may malaking pananagutan si Maduro sa nangyayari. Inaakusahan siya ng pandaraya sa eleksyon, pagsupil sa media at paggamit ng kapangyarihan para manatili sa pwesto. May mga ulat din tungkol sa paglabag sa karapatang pantao at sa marahas na pagtrato sa mga tumututol sa kanyang pamumuno. Dahil dito, may mga bansang tumatanggi na kilalanin siya bilang lehitimong Pangulo. Kung babalikan natin ang kalagayan ng Venezuela sa ilalim ni Nicolas Maduro, hindi lang ito simpleng usapin ng tama o mali. Para itong serye ng mahihirap na desisyon na kailangang gawin sa gitna ng matinding kakulangan at matinding pressure. May mga sitwasyon na parang wala nang malinaw na magandang pagpipilian at kahit anong piliin mo ay may masasaktan. Dito pumapasok ang mas malalim na tanong tungkol sa pamumuno, pananagutan at kung hanggang saan pwedeng umabot ang isang leader kapag survival na ng bansa ang nakataya. May mga nagsasabi na sa sobrang lala ng krisis, napilitan si Maduro na gumawa ng mga desisyong hindi katanggap-tanggap sa normal na panahon. Para sa kanila, kung gutom na ang bansa, bagsak na ang ekonomiya at may banta mula sa ibang makapangyarihang estado, kailangan mong gawin ang kahit anong paraan para manatiling buo ang gobyerno. Sa ganitong pananaw, ang mahigpit na kontrol, pagsupil sa kalaban at pag-ipit sa oposisyon ay hindi raw kagustuhan kundi desperadong hakbang para hindi tuluyang gumuho ang sistema.
Pero dito nagsisimula ang mas mabigat na usapan. Kung may isang grupo na kailangang magsakripisyo para raw sa ikabubuti ng mas marami, sino ang may karapatang magpasya noon? Ang gobyerno ba? Ang presidente ba? O ang mamamayan mismo? Kapag ang kapangyarihan ay napunta sa kamay ng iisang tao o maliit na grupo, doon nagiging delikado ang sitwasyon. Kahit sabihin pang para sa nakararami ang dahilan, may hangganan pa rin ang dapat igalang. Maraming kritiko ang naniniwala na dito nagkamali si Maduro. Sa halip na humanap ng bukas na solusyon, pinili raw niyang ipilit ang sarili niyang desisyon. Kapag may nagtanong o tumutol, tinuring silang kaaway. Kapag may nagprotesta, hinarap sila ng dahas. Para sa mga taong ito, hindi sapat ang dahilan na mahirap ang sitwasyon. Hindi raw nawawala ang tama at mali kahit gaano pa kalala ang krisis. Sa kabilang panig, may mga loyal rin na taga-suporta na nagsasabing madaling manghusga kung hindi ikaw ang nasa gitna ng problema. Ayon sa kanila, kung ikaw ang humaharap sa kakulangan ng pagkain, sa banta ng kudeta, at sa parusang pang-ekonomiya mula sa labas, baka ganoon din ang maging desisyon mo. Para sa kanila, mas mahalaga ang manatiling buhay ang Estado kahit may kapalit itong mabigat na hakbang. Ang mas mahirap dito ay walang malinaw na sagot na tatanggapin ng lahat. Ang bawat desisyon ay may epekto. Ang bawat hakbang ay may kapalit. At sa bawat taong nagsasabing tama ang ginawa ni Maduro, ay may kapantay na bilang ng taong nagsasabing mali ito. Parang banggaan ito ng dalawang paniniwala. Ang isa ay nagsasabing, ang resulta ang mahalaga. Ang isa naman ay naniniwalang may mga bagay na hindi dapat ginagawa kahit pa may magandang dahilan. Sa puntong ito ng kwento, mas lalong lumalalim ang usapan tungkol sa desisyon at konsensya. Hindi na lang ito tanong kung sino ang mabubuhay, kundi kung paano at bakit pinipili ang isang buhay kapalit ng iba. Kahit may pahintulot, kahit may kasunduan, may mga taong naniniwalang may mga hangganan na hindi dapat lampasan. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may mga bagay pa ring mali kahit may dahilan. May ilan na nagsasabing, kahit pumayag ang isang tao na isakripisyo ang sarili niya, hindi pa rin nito ginagawang tama ang pagpatay. Para sa kanila, ang pahintulot sa ganitong sitwasyon ay hindi lubos na malaya. Kapag gutom, takot at malapit na ang kamatayan, mahirap sabihin na ang desisyon ay kusang loob. Parang napilitan na lang dahil wala nang ibang pagpipilian. Kaya kahit may oo, may duda pa rin kung ito ba ay tunay na pahintulot. May iba naman na nagsasabing mali pa rin ito dahil walang kasiguruhan na kailangan talagang mamatay ang isang tao. Hindi mo alam kung kailan darating ang tulong. Kung papatayin mo ang isang tao ngayon, baka ilang oras lang ang pagitan bago may sumagip. Sa ganitong tingin, ang sakripisyo ay maaaring mauwi sa wala. Hindi lang buhay ang nawala, kundi pati ang pagkakataong mabuhay sana kung naghintay pa. Mayroon ding tumututol dahil sa mismong gawain. Para sa kanila, may mga gawain na mali sa kahit anong sitwasyon. Ang pagpatay ng inosenteng tao ay isa na rito. Kahit pa may magandang layunin, kahit pa may mas marami raw na maililigtas, hindi raw ito sapat na dahilan. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa ideya na ang buhay ng tao ay hindi dapat gawing kasangkapan para sa layunin ng iba. Sa kabilang banda, may mga naniniwala na nagbabago ang bigat ng desisyon kapag may malinaw na proseso. Halimbawa, kung may patas na kasunduan, kung saan lahat ay may alam at may pagkakataong pumayag o tumanggi. Para sa kanila, ang problema ay hindi ang resulta kundi ang paraan. Kapag may patas na proseso, pakiramdam nila ay nababawasan ang kawalan ng katarungan kahit masakit pa rin ang kalalabasan. Pero kahit dito, may tanong pa rin na hindi nawawala. Kung pumayag ang lahat sa simula, may bisa pa ba ang kasunduan kapag ang isang tao ay umatras sa huli? Kapag buhay mo na ang nakataya, may karapatan ka bang bawiin ang pahintulot? At kung hindi ka na pinakinggan, patas pa rin ba ang proseso? Dito makikita na kahit ang ideya ng kasunduan ay may limitasyon. May mga taong nagsasabing ang tunay na problema ay ang pag-iisip na mas mahalaga ang buhay ng ilan kaysa sa iba. Kapag sinimulan mong timbangin ang buhay batay sa bilang, pamilya o pakinabang,
Doon nagsisimulang mawala ang pantay na halaga ng bawat tao. Sa ganitong pananaw, hindi mahalaga kung isa laban sa 3 o isa laban sa 1,000. Ang pagpatay ay pagpatay pa rin. Sa huli, ang ganitong uri ng usapan ay nagpapakita kung gaano kahirap ang mga desisyong ginagawa sa ilalim ng kapangyarihan. Kapag ang isang leader ay naniniwalang ang layunin ay sapat ng dahilan, madaling mabura ang linya sa pagitan ng kailangan at pang-abuso. At dito bumabalik ang mas malaking tanong. Hanggang saan ba dapat umabot ang kapangyarihan ng isang tao kapag ang dahilan niya ay para sa ikabubuti ng nakararami at sa araw-araw na buhay, hanggang saan ka kaya handang gumawa ng sakripisyo para sa iba bago mo maramdaman na sobra na? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.